Po sa inyong lahat. Ayon po kay Ralph Waldo Emerson, isang American poet at essayist, ang sabi niya, the purpose of life is not only to be happy. The purpose of life is not only to be successful, but the very purpose of life is to be useful. In short, to make a difference. Ang makagawa do po ng pagkakaiba, hindi lamang sa ating buhay, kundi sa buhay ng iba, ang siyang pinaka-goal ng ating buhay. Kung kaya nga po bilang mga tagasunod ni Jesus, ito rin po yung panawagan sa atin. We're called not only to be happy, we're invited not only to be successful, but we are called to be the followers of Jesus so that we could make a difference into the world. Kaya po sa Ebanghelyo, ibinigay ni Jesus sa mga alagad kung ano ang kanyang inaasahan, ang maging asin at maging ilaw ng sanlibutan. Magandang tignan, ano nga bang katangian ng taglay ng asin at ilaw, kung kaya sikito tayo inihahalin tulad ng ating Panginoon, nang sa gayon, makagawa tayo ng pagkakaiba sa ating buhay at sa kapwa. Una, ang asin may dalawang pinaggagamitan. Una, magbigay ng lasa. Pangalawa, ang magpanatili ng pagkain upang matagal itong makain. Kung sa bagay, sa panahon ni Jesus, it makes sense. Walang magic sarap na available para pasarapin ang pagkain. Walang refrigerator upang patagalin ang buhay ng bawat pagkain. Kaya bilang mga Kristiyano, ito ang siyang pagkakaiba na kinakailangan nating taglayin sa mundong ito, ang maging asin. Ang magbigay ng lasa at sarap, hindi lamang sa ating sariling buhay, kundi sa pamamagitan ng ating halimbawa sa buhay ng iba. And when we become the salt of the earth, it is only then we can make a difference into our lives. Magbigay ng bagong kahulugan sa mga taong lalo na may pinagdaraanan. At pangalawa, ang mga asin po, iniiwasan niyang sa pamamagitan niya magkurap o mabulok ang kapwa. Sa pamamagitan po natin, harinawa bilang mga asin, sana kapag kasama tayo ng iba, mas bumabait sila. Sana kapag tayo ang kapiling nila, mas lalo silang nagiging banal. Dahil sa pamamagitan ng ating halimbawa, natuturuan, napapaalalahanan na maging asin ng sanlibutan. Parang ganito po yan. If we are with our friends, with our presence, do we help them in cultivating a culture of holiness or goodness? May mga ganun po. Pag may kasama kang tao, parang ang hirap gumawa ng kalokohan. Napansin niyo po ba yon? Kasabihin ng mga grupo, uy, huwag kang maingay, kasama natin si ano, pagagalitan ka niyan. However, may mga tao naman na kapag sila ang kasama mo, ay, walang effort. Walang ka-effort na gumawa ng masama. Kaya yung pong asin, mahalaga po yan sa buhay eh. It doesn't only give taste to the food, give taste to the life, but because of salt, it prevents us from destroying our lives. Kaya sana po, mga minamahal kong mga kapatid, no? Huwag sana tayo ang siyang maging dahilan ng pagkabulok ng ating kapwa. Huwag sana sa pamamagitan ng ating pamamagitan at halimbawa, masira ang buhay ng ating bawat kaibigan. Kaya sa pamamagitan po ng asin, sana we should be the other way around. Mas bumabait, mas nagiging banal kapag tayo ang nakakasama, kapag tayo ang siyang kanilang nakikita. Meron tayong kasabihan, if you can't fight them, join them. Ang buhay Kristiyano ay hindi po nakabatay kung sino ang sikat o kung sino yung marami ang nagagawa o sino ang popular.
kundi ito'y nakabatay saan? Sa ating paninindigan. At ano yung paninindigang iyon? Na gumawa ng mabuti kahit ilan lang ang siyang pumipili. Manindigan sa tama kahit parang mas marami ang gumagawa ng hindi. Kaya ito po yung paalala sa atin. When we choose to become the salt of the earth, we do not only help one another from decaying and destroying themselves, but when we choose to become the salt of the earth, my dear friends, we also help them to choose what is right and avoid what is evil. Sa madaling salita, bilang asin ng mundo, mamuhunan sa paggawa ng tama. Tumaya sa pagpili ng mabuti. Manindigan kung ang mali ay mali. And these are the difference that we can make to stand by Jesus. Even the rest of the world walks out on Him. Mabigat po yung paalala ni Jesus. Bakit? Ang asin na walang lasa, sa madaling salita, ang asin na walang kwenta, na walang pinaggagamitan, tinatapon, inaapakan. Huwag po sanang mangyari na sa pamamagitan natin, nasira ang kapwa at tayo nasira at hindi rin napakinabangan. Pangalawa, hindi lamang tayo inaasahan na maging asin ng sanlibutan. Tayo rin ay inahamon maging ilaw ng mundo. Ang ilaw, matatawag lamang ilaw kapag nagbibigay ng liwanag. Ang dahil ang ilaw ay nariyan upang magliwanag ang kanyang bawat nasasakupan. Dahil kung ang ilaw hindi nagbibigay ng liwanag, hindi yan ilaw. Dahil ang ilaw na hindi nagliliwanag, ang paligid napupuno ng kadiliman. Kung ating titignan, mahalaga po yung aspeto ng pagiging ilaw eh. Bakit? Ang dilim, kabaligtaran ng kawalan ng liwanag, pwedeng mahambing saan? Sa kasalanan. Kapag ang isang tao po ay nagkasala, hindi lamang siya humihiwalay sa Diyos, kundi ang isang taong nagkakasala, namumuhay sa dilim. Dahil bakit? Wala ang grasya ng Diyos sa kaniyang buhay. Hindi ko alam kung napansin niyo na ito. May mga taong sadyang ang aliwalas ng mukha. Wala namang koloreteng nilalagay, pero ang ganda ng mukha. It makes sense. Bakit? Meron tayo palagi pag picture taking yung mga taong photogenic. Diba? Kapag sinabi pong, ay photogenic to, telegenic, ibig sabihin, dalawang salita yan, photo and genic. Ibig sabihin, photo, ilaw, genic, pinagmumulan. At kapag isang tao nagpa-picture, nagiging photogenic dahil alam nung ilaw kung saan tatama sa muka upang maging maganda ang resulta. Kaya alam ninyo, no? Minsan, tayo mga Pilipino, we are very biblical when it comes to picture taking. Anong sabi? If there are 2 or 3 gathered, there is picture taking. Yung mga tao, Father, pa-picture. Papapicture naman, magpo-post ako. Kasi yung mga tao, Father, waki. Ay, hindi ho. Yung waki, pang-pangit lang yan. Sasabihin ng mga tao, ay, bakit ang pangit mo dito? Kasi waki yan waki. Kaya huwag kayong magwawaki. Yung waki, pang-pangit lang. Pero ang taong tunay na pinagmumulan ng liwanag, hindi kinakailangan niya ng pagiging photogenic sapagkat sadyang nagmumula ang liwanag kaya nagiging maganda ang kanyang itsura. Kaya ito po yung ibig sabihin ng ating paanyaya. Magliwanag sa pamamagitan ng hindi ng kolorete. Magliwanag sa mundo sa pamamagitan ng ating mabuting gawa at mabuting halimbawa. Kapag may kabutihang nagaganap, hindi natin mahirap maunawaan na kumikilos ang Diyos. Alam niyo ba't ko po ito nasabi na dagdag ko po sa aking homily? Papapasin ninyo may bago po tayo ngayon sa loob ng simbahan. Tignan po ninyo ano po yung bago.
Sabi ng iba. Nagpaskil po ako ng 2 paskil. CCTV in operation. Why do I need to put up that announcement? I-flex ko lang po sa inyo. Sa loob po ng 3 taon ko dito sa Peña, alam nyo, lahat po ng nakakaiwan ng cellphone, lahat po ng nakakaligtaan ang kanilang tampipi, alam nyo, bumabalik. Bumabalik. At bilang isang pari, no, na proud po ako because just recently, meron po tayong isang parishioner na nagsimula na 9:00. Iniwanan yung kanyang cellphone kasi bakit? Magko-communion. Pagbalik, wala ang cellphone. Sabi niya, Father, may mga nakita po akong CCTV, wala pa po yung paskil na yan. Baka pwede po natin tignan. So, nireview namin ng CCTV. Ang CCTV po, dati pong nandito. Pero nagkataon, siya'y nakaupo doon sa likod. Naharangan po ng bandera. Sabi ko, patay. Bali, wala din pala yung CCTV. Kapag nandito, hindi makikita ang dulo. But thanks be to God. Alam nyo, after just a minute or so, may isang babae, parishioner po natin, masasabi natin, hindi maayos yung pag-iisip. Nagbalik ng cellphone. Hindi pa maayos yan, ha? Hindi pa normal yan. Kaya sabi ko, sadyang ang mga taga-Peña, mabubuti. Sadyang ang mga parishioners natin, pumipili ng tama. Now, why do I have to put up all this announcement? Sabi nila, you have to have faith in God, but lock your car. You have to faith in Jesus, but look after your things. Sabi ko po doon sa nawalan, kayo naman, mangungumun yun, ba't yung iniwan? Alam niya po, sabi niya, kasi naman po, simbahan po ito. Alam ko pong wala naman pong kukuha. Mga minamahal kong mga kapatid, no? Ito po yung minsang puhunan na dapat po nating patuloy na isinasagawa. Ano yun? If you are given the opportunity to choose what is right, then choose it by all means. If you're given the chance to be good, choose it by all means. Kapag nabigyan po tayo ng pagkakataon na gumawa ng tama, huwag nating palalagpasin. Yung simpleng pagsasabi ng tapat, yung simpleng paggawa ng mabuti kahit maliit, this goodness, this little goodness can indeed make a difference. Kaya alam ninyo, sabi ko, magpaskil tayo, kahit may naman tayong CCTV, nilipat ko na po sa kabila. No? Kaya doon sa dulo, kapag zoom mo yan, kahit yung tigyawat mo, makikita. Ganun ka-powerful po yan. Sabi nung isa, Father, hindi na po kailangang maglagay po ng CCTV. Kung binabalik naman pala, hindi, sabi ko, hindi naman lahat tayo pare-pareho ng isip. Hindi naman lahat tayo nagsusumikap na gumawa ng mabuti. Kaya alam niyo, yung nawalan po ng cellphone, tuwang-tuwa siya. Sabi niya, Father, akala ko po talaga, hindi na maibabalik. Kasi na-off na. Pero ito ang pinakapuso ng kwento. Yung pong hindi natin masyadong maayos ang isip na nakapulot ng cellphone, naiuwi na niya sa katunayan. At ang sabi ng kanyang mga nakausap, ibenta na natin yan. Pero alam niyo, natuwa po talaga ako. Nung bumalik po yung babaeng ito, sabi niya, alam mo, Father, pinapabenta po nila sa akin. Kinuha ko po. Kasi di ba po masama po yun? Hindi maayos ang pag-iisip. Pero alam niya na ang hindi kanya, hindi dapat kinukuha. And this, my dear friends, are the little differences we can choose to make so that we can be true to the very invitation of Jesus
to be the light and the salt of the earth. Maaring hindi natin kayang paliwanagan ang buong mundo dahil iisa lang tayo. Mumunti lamang yung ilaw na dala. Pero napakaganda ng paalala ng sangkanta. Anong sabi nung kanta? It is better to light one little candle than to stumble in the dark. Isa lang pala yan. Pero how much more kung lahat tayo sa Peña Francia pipiliin maging ilaw? Baka dito sa Peña Francia tunay na may liwanag ang buhay. Maliwanag sapagkat nanindigan sa paggawa ng mabuti at tama. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, huwag lamang nating hilingin, Panginoon, gawin mo kong asin. Panginoon, tulungan mo ko maging ilaw. Mainam po siguro ang ipagdasal natin, Lord, grant me the courage to choose to be the salt, to choose to be the light, that every time there is opportunity to be good, I have the grace and courage to do so. Hingin po natin yung biyaya na ating mapanindigan ang paggawa ng mabuti kahit marami ang hindi gumagawa. Hingin po natin ang biyaya na maging simpleng ilaw kahit ang mundo ay nababalot ng maraming kadiliman. It is only then we can say, I have made a big difference in the world. Sa misang ito, tumahimik tayong sumandali. At balikan natin yung bawat pagkakataon na nakagawa tayo ng mabuti, hindi lamang dahil ating pinili, kundi balikan natin yung mga panahon at pagkakataon na nindigan tayo sa tama sapagkat pinuno tayo ng biyaya at pagpapala. Pasalamatan natin si Jesus sa kabila ng ating kaabahan, sa kabila ng ating bawat maliit na karanasan. Inaanyayahan niya tayong maging ilaw at liwanag ng ating sambayanan. Amen.